Hey mga bes! Welcome back sa Astroluna Quest. Ako po si Tita Marlin at excited ako para sa episode natin ngayon. Pag-uusapan natin ang Earth sign na Taurus at kung paano ito nagbibigay ng kulay sa bawat bahay ng ating birth chart. Get ready mga bes, dahil bibigyan ko kayo ng super helpful tips. Kung ready na kayo, i-ready nyo na rin ang inyong mga birth chart, kape o tsaa, at simulan na natin to. Para sa mga bago pa lang dito, ang channel na ito ay para sa lahat ng gustong matuto tungkol sa astrology at self-discovery. Dito, we make astrology fun, relatable, at syempre, very Pinoy. Ang birth chart natin ay parang blueprint ng ating buhay, at ang bawat bahay dito ay kumakatawan sa iba't ibang aspeto ng ating karanasan. Ngayon, ang focus natin ay ang Taurus. Ang Taurus, na pinamunuan ng Venus, ay kilala sa pagiging practical, mapagmahal sa comfort at beauty, matiyaga at medyo stubborn minsan. Depende kung saang bahay ng inyong birth chart nakalagay ang Taurus. Iba-iba rin ang epekto nito sa buhay niyo. Kaya naman, alamin natin kung ano ang ibig sabihin kapag ang Taurus ay nasa first house, second house, at lahat ng 12 bahay. Let's go! Hi, mga bes! Welcome back sa Astroluna Quest. Ako po si Tita Marlin. Pag-uusapan natin ang Earth sign na Taurus at kung paano ito nagbibigay ng kulay sa bawat bahay ng ating birth chart. Ang Taurus, na pinamumunuan ng Venus, ay kilala sa pagiging practical, mapagmahal sa comfort at beauty. Depende kung saang bahay ng inyong birth chart nakalagay ang Taurus, iba-iba rin ang epekto nito sa buhay nyo. Unahin na natin ang first house. Kapag ang Taurus ang nasa first house ng inyong birth chart, ito ang inyong ascendant o rising sign. Ang laking impluwensya nito sa inyong personality, sa kung paano kayo nakikita ng ibang tao, at kahit sa inyong physical appearance. Ang first house kasi, yan ang ako, ang inyong identity, ang inyong approach sa buhay. So, kung Taurus ang nandiyan, asahan nyo na ang unang impression sa inyo ay isang taong kalmado, matatag, at may natural na charm. May dating na parang ang sarap kasama kasi very grounded kayo. Hindi kayo padalos-dalos, pinag-iisipan nyo muna ang mga bagay-bagay, at may sense of stability kayong dala-dala. Sa physical appearance naman ang mga Taurus ascendant, madalas may very pleasing features. Dahil Venus-ruled ang Taurus, may natural na ganda o appeal, at mahilig sa mga bagay na nagpapaganda at nagpapa-comfortable sa kanila. Ang inyong presence ay nagbibigay ng sense of security sa mga tao sa paligid niyo. Ang I am statement ng Taurus sa first house ay I am grounded, I am resourceful, I value beauty and comfort. Ang inyong approach sa mga bagong simula o bagong sitwasyon ay dahan-dahan pero sigurado. Next up, mga bes, ang second house. Ang Taurus ang natural na ruler ng second house. Doble ang Taurian energy sa pera, values at material possessions. Ang second house ay bahay ng personal resources at self-worth. Financial security at tangible assets ang focus ng Taurus dito. Hindi ito pagiging materialistic, kundi pangangailangan para sa stability. Magaling sila sa pag-manage ng pera at practical. Mas gusto nilang mag-ipon para sa future. Mahilig sila sa quality over quantity. Mas pipiliin nila ang isang mamahaling bagay na tatagal. Ang kanilang approach sa paggastos ay very deliberate. Pinag-iisipan nilang mabuti kung saan mapupunta ang pera. Ang challenge ay maging masyadong attached sa possessions. Minsan, kailangan din nating i-enjoy ang bunga ng ating pinaghirapan. Lipat naman tayo sa third house. Ang third house ay tungkol sa ating communication style, ating mga kapatid, immediate environment, short trips, at kung paano tayo natututo. Kapag ang Taurus ang nasa third house, ang inyong paraan ng pakikipag-usap ay malamang very deliberate, practical, at grounded. Hindi kayong tipong mabulaklak magsalita o paligoy-ligoy. Mas gusto nyo yung diretsahan, malinaw at may sustansya ang sinasabi. Ang boses nyo, pwedeng very calming at pleasant pakinggan. Yun bang tipong kapag nagsalita kayo, nakikinig talaga ang mga tao kasi may bigat at sense ang inyong mga salita. Sa inyong pag-iisip at pag-aaral, mas prefer nyo yung mga practical na kaalaman, yung mga bagay na may tangible na resulta o application. Hindi kayo masyadong interesado sa mga abstract theories lang. Punta na tayo sa fourth house, mga bes. Ang fourth house, ito ang pundasyon ng ating buhay, tahanan, pamilya, at emosyonal na seguridad. Kapag ang Taurus ang nasa fourth house, importante ang isang maganda at stable na tahanan. Ito ang inyong santuwaryo, ang lugar ng tunay na seguridad. Gusto nyo yung bahay na puno ng warmth at beauty. Mahilig kayong magdekorasyon para maging cozy ang bahay. Ang relasyon sa pamilya ay napahalaga. Naghahanap kayo ng emotional security mula sa kanila. May strong attachment kayo sa family traditions. Ang Taurus sa fourth house ay nagbibigay ng pagnanais na magkaroon ng sariling lupa.
Ang inyong emotional well-being ay nakakonekta sa inyong sense of security. Let's move on to the fun and exciting fifth house. Mga bes! Ang fifth house, ito ang bahay ng romance, pleasure, creativity, hobbies, self-expression, at mga anak. Kapag ang Taurus ang nakalagay dito, ang inyong approach sa pag-ibig at kasiyahan ay very sensual, loyal, at naghahanap ng stability. Sa romance, hindi kayong tipong pa-fling-fling lang. Gusto nyo ng isang relasyon na matatag, kung saan may mutual na pag-aalaga at pagpapahalaga sa isa't isa. Medyo traditional din kayo sa panliligaw o sa pagtanggap ng panliligaw. Gusto nyo yung may effort, yung may tangible na gestures of affection. Pagdating sa pleasure at hobbies, mahilig kayo sa mga bagay na nagbibigay ng kasiyahan sa inyong mga pandama. Pwedeng ito ay masasarap na pagkain, magagandang sining, musika na soothing, o mga activities na nakaka-relax tulad ng gardening, cooking, o kahit anong craft na may tangible output. Ang inyong creativity ay madalas na ipapakita sa mga practical na paraan. Pwedeng magaling kayong magdekorasyon, magluto, o gumawa ng mga bagay gamit ang inyong mga kamay. Now, let's dive into the sixth house, mga bes. Ang sixth house ay tungkol sa ating trabaho, daily routines, health, service to others, at kahit ang ating mga alagang hayop. Kapag ang Taurus ang nasa sixth house, ang inyong work ethic ay malamang very steady, reliable, at practical. Hindi kayo yung tipong pabago-bago ng isip o papatay-patay sa trabaho. Gusto nyo ng isang trabaho na stable, kung saan may malinaw na expectations, at kung saan nakikita nyo ang tangible results ng inyong pinaghirapan. Masaya kayo kapag productive kayo at nakakatulong sa iba sa isang practical na paraan. Sa inyong daily routines, gusto nyo ng predictability at comfort. Hindi kayo masyadong fan ng biglaang pagbabago sa schedule. Mas gumagana kayo ng maayos kapag may sinusunod kayong routine na nagbigay sa inyo ng sense of order. Pagdating sa kalusugan, ang Taurus sa 6th house ay nagpapahiwatig na kailangan nyong bigyang pansin ang inyong physical well-being. Mahilig kayo sa comfort, kaya minsan yung mga healthy habits ay maaring ma-overlook. Punta na tayo sa 7th house, mga bes. Ang 7th house, ito ang bahay ng ating one-on-one relationships, lalo na ang ating mga romantic partnerships, marriage, business partners, at kahit ang ating mga open enemies. Kapag ang Taurus ang nasa 7th house o ang inyong descendant sign, ang hinahanap nyo sa isang partner ay stability, loyalty, at sensuality. Gusto nyo ng isang relasyon na matatag, kung saan may mutual trust at commitment. Hindi kayo interesado sa mga short-term flings o mga partner na hindi seryoso. Ang gusto nyo ay yung 4 keeps. Sa inyong mga pakikipag-partner, sawa sa pag-ibig o sa negosyo, pinapahalagahan nyo ang reliability at consistency. Gusto nyo ng partner na dependable, yung alam nyong nandiyan para sa inyo through thick and thin. Kayo mismo bilang partner ay very loyal at devoted. Handa kayong mag-invest ng oras at effort para mapanatiling matibay ang relasyon. Alright, mga bes, pasukin natin ang misteryosong 8th house. Ang 8th house ay tungkol sa transformation, shared resources, tulad ng joint finances, inheritance, intimacy, death and rebirth, secrets, at ang mga mas malalalim na psychological aspects ng ating buhay. Kapag ang Taurus ang nasa 8th house, ang inyong approach sa mga temang ito ay may kinalaman sa security, value, at ang tangible. Maaring may strong desire kayo for financial security na nanggaling sa shared resources, tulad ng investments, business partnerships, o sa inyong asawa. Gusto nyo ng control at stability pagdating sa mga joint assets. Pagdating sa intimacy, ang Taurus sa 8th house ay naghahanap ng malalim at matatag na koneksyon. Hindi ito yung superficial lang. Gusto nyo ng emotional and physical security sa inyong intimate relationships. Maaring medyo private kayo pagdating sa mga ganitong aspeto ng inyong buhay. Ang trust ay napakahalaga. Kapag nasira yan, mahirap nang ibalik. Let's explore the 9th house. Mga bes. Ang 9th house ay tungkol sa higher education, long-distance travel, philosophy, spirituality, law, publishing, at ang ating pag-expand ng ating horizons. Kapag ang Taurus ang nasa 9th house, ang inyong approach sa mga bagay na ito ay very practical, grounded, at naghahanap ng tangible value. Sa pag-aaral, mas prefer nyo yung mga kurso o kaalaman na may practical application sa inyong buhay o career. Hindi kayo masyadong interesado sa mga purely abstract theories. Gusto nyo ng return on investment sa inyong education. Pagdating sa paglalakbay, ang Taurus sa 9th house ay nag-e-enjoy sa mga comfortable at beautiful destinations. Hindi kayo yung tipong backpacker na kung saan-saan lang matutulog. Gusto nyo ng maayos na accommodation, masasarap na pagkain, at mga lugar na may natural beauty o historical significance.
Punta na tayo sa tuktok ng birth chart. Mga bes, ang 10th house. Ang 10th house ay kumakatawan sa career, public image, reputation at ambisyon. Kapag ang Taurus ang nasa 10th house, gusto nyo ng stable at rewarding career. Gusto nyo ng trabaho na may tangible results at respeto. Ang inyong public image ay matatag at practical. Madalas kayong nagtatagumpay sa finance, real estate, agriculture at arts. Next, mga bes, ang 11th house. Ang 11th house ay tungkol sa ating mga kaibigan, social networks, mga grupo o organisasyon na ating kinabibilangan, ating mga hopes and dreams, at ang ating humanitarian ideals. Kapag ang Taurus ang nasa 11th house, ang inyong approach sa pagkakaibigan ay very loyal, dependable, at naghahanap ng stability. Mas prefer niyo yung mga kaibigan na matagal niyo nang kasama, yung mga subok na at mapagkakatiwalaan. Hindi kayo yung tipong maraming kaibigan pero mababaw lang ang koneksyon. Gusto niyo ng quality over quantity. Sa inyong mga social groups o organizations, gusto niyo yung may practical na purpose o yung nagbibigay ng tangible benefits sa mga miyembro. Maaring ma-attract kayo sa mga grupo na may kinalaman sa arts, environment o community building. Gusto niyo makasama ang mga taong may kaparehong values at interests. At ang panghuli, mga bes, ang 12th house. Ang 12th house ay tungkol sa subconscious mind, hidden secrets, spirituality at karma. Kapag ang Taurus ang nasa 12th house, may kinalaman ito sa security at material possessions. Maaring may subconscious fear kayo ng pagkawala ng ari-arian. Ang inyong spiritual path ay maaring may kinalaman sa nature, art at music. Ayan, mga bes. Natapos na natin ang ating journey sa Taurus sa bawat bahay. Grabe, ang dami nating na-discover na sekreto at tips, no? Sana ay marami kayong natutunan at na-inspire kung paano pa mas makikilala ang inyong sarili o ang mga Taurus sa buhay nyo gamit ang kaalaman sa birth chart houses. Tandaan, ang astrology ay isang tool for self-awareness and empowerment. Gamitin natin ito para mas maging compassionate sa ating sarili at sa iba. Sobrang nag-enjoy ako sa chikahan natin ngayon at sana kayo rin. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at suporta dito sa Astroluna Quest. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, at kung gusto nyo pa ng mas maraming astrological insights, life tips, at good vibes, please don't forget to like this video.